be born again, na inam o yan. Ano yung sabihin nun? Kailangan ang lahat ng tao ay ma-born again. Diba? Kailangan ma-born again. Namin yun. Bakit? Dahil ito natin patay, dahil sa kasalanan, patay, dahil sa kasalanan, dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos, kapag nanampalataya ka sa Diyos, sinagyak mo ang Panginoon na buhay mo, yung Espiritu mong patay. Kapag bumaba ang Holy Spirit na buhay mo, mapupuhay ang Espiritu mo. Kaya yun napo-born again. Ang napo-born again, ang napo natin, ang napo-born again, hindi ko yung kaluluwa mo, hindi ko yung katawan mo. Ang napo-born again, yung Espiritu mo naggaling sa Diyos. Dahil yun ang namatay dahil sa kasalanan na nagawa ni Adan at ni Eva. Kaya nagkaroon ng separation. Kaya noon na pumasok na lahi ng tao ang kamatayan, ang sakit karamdaman at kahirapan ng tao. Noon na nagkaroon ng sumpa. Diba? Kaya nalaman tayo, no? Yung panag-Genesis, yung disciples nila na ipapanganak ang katapagpitan ng lahi ng tao. Kaya kailangan, para makauan ng buhay na wala yan, no? Kailangan ma-born again. Kailangan maipanganak sa muli sa Espiritu. Amen? Maliwanag po ba? Yan yung unang kamatayan. Yung natin ang kamatayan ng tao, spiritual death. Pangalawa, ano po yung pangalawa? Muna natin, 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 8. Mahaba na, no? 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 8. Hindi po, yung unang makakita, pakibasa. Ito na may pangalawang kamatayan ng tao. Alam na po natin ito. 2 Corinthians po. Opo, chapter 5, verse 1 to 8. Sige, ako na lang pang magbabasa ka. Opo, yan. Yan mabilis. 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 8. Amen. Verse 1, alam natin kapag nasira na ang tuldang tinatahanan natin ngayon, na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Verse 2, dumaraing tayo habang tayo'y nasa katawang ito at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit. Verse 3, upang kung babihisan na tayo nito ay hindi tayo matagpang hubad. Verse 4, habang nakatira pa tayo sa tuldang ito, tayo'y naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais na nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais nating mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Verse 5, ang Diyos mismo ang nagtatalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Verse 6, kaya't laging malakas ang ating loob kahit na alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanan inihanda ng Panginoon. Verse 7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Verse 8, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Amen. Amen. Amen po, no? Ikaw, namin ng Bible na ang tao galing na anak mo, na lupa, galing tayo sa anak mo, maananay nyo ng inireate ni Atan, inuwat na lupa,
at inihuit ng tao at hilingahan at niya ay nakakawang naimpuhay na kaluluwa. No, ayat namin ng Biblia, ang tao, ganit na anak mo din tayo mapani. Kaya ang pangalawang kamatayan ng tao na physical death. Na physical death, yung pangalawang kamatayan. Kaya yung pinapakita nito na ating Panginoon, ito na 2 Corinthians chapter 1, no, may tanawang katawan, no, physical na nullified o na heavenly body. No, pinapakita nito, yung torna, ito yung katawan natin. No, dito nananahan ang banal na espiritu, itong katawan natin. Kaya patnain ng rapture na church, itong katawan na to ay papalit na anak mo. At ang katawan na to ay papalitan niya ng nullified body o natawag na heavenly body, diba? Na hindi napupunok, no? Yung po ay immortal body. At yung katawan natin, mortal body, namamatay pa rin, yung katawan na to, no? Kaya dito makikita natin, kapag namatay ang tao, kapag namatay ang tao, humihiwanay ang kanyang kaluluwa na katawan ng tao. Tama? Diba? Kapag namatay ang tao, diba? Wala na yung kaluluwa niya. Kahit napulutin mo niya, tampanin mo yung taong namatay, wala na niyang mararamdaman. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Amen. Amen. Ang pangatlo, una, spiritual death. Pangalawa, physical death. Pangatlo, eternal death. Eternal death. Uno, walang hanggang kamatayan ng kaluluwa ng tao. Kapag namatay ng tao, nanapat na yung kaluluwa niya, at yung kaluluwa na yun, kung ang tao na yun ay matama, na hindi niya tinanggap na buhay niya, inignore niya, pinaniwala niya ang salita ng Diyos, hindi niya tinanggap at niya po ay namatay, yung kaluluwa ng tao na yun, nanapat nakatawan lupa niya at ang kaluluwa na yun ay mapupunta at nagat ang apoy ng impyerno. Yung natawag na eternal death. Kung meron tayong eternity, ang kaluluwa naman na namatay na may taot na Diyos, meron natin sa Panginoon, ano pangaunan yun? Meron tayong eternity o buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ganun din ang tao na namatay na matama na iniyak, inikilala, iitas, hindi niya tinanggap ang Panginoon at niya namatay, ang kaluluwa naman niya ay mapupunta at nagat ang apoy ng impyerno. Ayan yan po, makikita po natin, no, tatlong natin ng kamatayan ng tao, no, spiritual, physical, and eternal death. Amen? Maliwanag po ba mga kapatid? No? Yan po yung tatlong natin ng kamatayan ng tao. Kaya ito po ay may kinalaman na pinag-aaralan natin, no, ng eschatology. May kinalaman to dahil eternity ang pinag-uusapan natin. Yung future na mangyayari. Kaya ngayon, pangalawa, yan po yung unang question natin. Yung pangalawang question natin, ito. No? After, pagkatapos mamatay ang tao, ito na ho, no? Naan patutungo yung tao. Naan po niya patutungo, no? Anong mangyayari sa kanya kapag ang tao ay namatay? Punta natin ang Bible na Luke chapter 16, 22 to 31. Pero medyo mahaba niya, no? Itatama rin ko na lang po. In Luke 16, 22 to 31, ito po ay totoo nangyari, hindi po ito parable. No? Inanang po natin yung mayaman at yung Lazaro. Amen? Inanang po natin yan, no? Yung Lazaro at yung mayaman. No? Nabi ng Luke 16, no? Yung kwento na yun, ulitin ko po, hindi po ito parable. No? Ito yung totoong nangyari. No? At may mga natutulot namin nila
parable daw to, no? Pero hindi po. At ang parable, walang iminapagit na pangalan, walang minemensyo na pangalan. Pero dito, merong minemensyo, merong pinapagit na pangalan. Isipin ni Abraham, ni Lazaro, at yung mayaman. Diba? Kaya hindi ito parable. Ito po totoong nangyari, no? Na inekwento ng ating Panginoon Jesus, no? Nabi niya, ay itong mayaman na to at Lazaro, ang Lazaro, ano po Lazaro, isang unube, no? Na humihingi na tahanan ng mayaman, at ang namin ng kwento, pinapunta nawa ay namatay. Hindi niyo po, makinig po tayo. Nang ipikit na nila yung kanilang mata, na pinikit na yung mata nila, pag open na mata nila, nandun na ho nila na kanilang destinasyon. Amen? Ikaw, kapag namatay, umipikit, pero pag munat niya, kapag ang tao namatay, kapag munat na mata niya, nandun agad niya, no? Nandunat niya sa panganawang buhay. No? Kaya nang Lazaro at yung mayaman, at munat nila ng kanilang mata, Lazaro, nandunat niya sa piling ni Abraham, nandunat na paraiso. Yung tinatawag na Abraham po yung nandun na po niya na inaaliw na doon. No? Na Abraham po na yun. At yung mayaman, ang sabi ng Biblia, yung mayaman, nandunat niya sa ano lugar na yun? Lugar ng Hades. Kapag nabi mo Hades, yan po yung place of torment. Diba? Nabi ng mayaman, Amang Abraham, papuntahin ninyo, Lazaro dito, at inantay niya kanyang nalirit na akin nabi, na pagkat ako'y naghihirap na dito sa ako'y na to. Torment yung kanunuwa ng mayaman. Hirap niya, init niya, uhaw niya. Na tinutulog yung kanilang hanunuwa na lugar na yun. No, yan po yung natawag na Hades. Hindi pa ho yan lake of fire. Take note na, hindi pa ho yan lake of fire na natin ng Revelation chapter 20. Makaiba ang Hades sa lake of fire. Nagkataka ang apoy ng impyerno. Ngayon, pagkaalanan natin yan sa bandang huli. No? Ipapaliwanag po yan. Ngayon, dito muna tayo sa Hades. Kaya yung mayaman na to, no, tinotorment yung kanyang kanunuwa. At ito, makita natin, nataan po yan, ng lugar yan, nasa ilalim ng mundo natin. Nandun po yun, yung na-out na Yol. Ang lugar na yun, ang out na Yol, ang lugar na yun. May tanawang compartment ang Yol. Ano yung tanong compartment? Paradise at Hades. Yung paradise, yung po yung mga kanunuwa ng mga mananampalataya na panahon ni Abraham, no? Lahat ng Old Testament, no? Nandoon lahat ng kanunuwa na patimuna pa kay Adhan, lahat ng mga manungan sa Old Testament, lahat ng kanunuwa nila nandoon na paraiso. Mainit po tayo ha. At yung Hades naman, nandoon lahat ng mga kanunuwa na namatay naman na Hades na tinotorment yung kanilang kanunuwa. Ngayon, doon na Abraham po na yun, hanggang ngayon ba ay nandun pa rin, nandun pa rin pa ba ang kanunuwa ng mga mananampalataya? Wala na po. Maalala nyo, iigas ang ating Panginoon nang niya ay namatay noon sa krus ng Kalbaryo. Di ba may katama? May katama din, di ba? Maalala nyo? Yung magnanaaw, yung kriminal na pinangakuan niya, sabi niya, ngayon din, itatama kita sa aking kaharian. Naalala nyo po yun? Kaya nang mamatay sila at namin yung kriminal, no? Ang ginawa ni Jesus na po ay pumunta sa ilalim ng lupa, na mundo, na pinaka-putod ng earth, na mundo natin. Anong ginawa niyo doon?
Ang ginawa niya doon, lahat ng mga mananampalataya ng Old Testament, yung mga na lumang tipan, na Abraham, na Isaiah, lahat ng mga kinananatin sa Bible na naniwala at naniwala na Mesaya, ang ginawa ni Jesus, lahat ng mga kaluluwa noon sa Abraham po yung hinugatan niya ng kanyang banal na dugo. Hinugatan niya ng kanyang banal na dugo. At yun, ang ginawa niya, ang tatlo araw mo, di ba? Ang ginawa niya, no, lahat ng tao, lahat ng kaluluwa doon na paradise, doon sa Abraham po yung itinama niya na heaven. At tama yung kriminal na pinangakuha niya, sabi niya, ngayon din itatama kita sa aking kaharian. At noong makikita natin mga kapatid, no, yung Abraham Muslim, yung paraiso na yun, yung na ilalim ng earth, empty, wala nang naman. Amen? Naniniwala po kayo doon? Wala nang naman. Yung po ay empty. Na? Wala nang naman ang lugar na yun, mga kapatid. No, ito makikita natin na talagang lahat ng Abraham po yung nandun na ngayon sa nakaharian ng Diyos. Pero yung mga kaluluwa na natahadis hanggang ngayon, naroon pa sila. Hanggang ngayon, nandoon pa rin yung mga kaluluwa, no, na mga matatama hanggang ngayon. Nakihintay sila noon taing ng final judgment, pagkaalanan natin yan, no? Hinihintay pa nila, no? Kaya ito makita natin na kapag ng tao na umiinana sa Panginoon at niya ay napahamak yung kaluluwa niya, wala nang kaligtasan, no? Hindi ho totoo yung purgatorio, no? At may mga paniniwala ang tao, no, ang Roman Catholic, na ang kaluluwa ng criminal, no, may pagtatapang maligtas. Ang gagawin na mamahal niya na buwan na lupa, ang gagawin niya ay mananalangin niya na yung kaluluwa na yung nasa purgatorio. No? At na inang 40 days, natin nga nila, natakot na yung pananangin na yun, yung kaluluwa na ng kriminal na nasa purgatorio ay papatok na na kaharian ng Diyos. E yun po ay katinungalingan ng Diablo. No? Wala, hindi po totoo yun. Antiplikal, wala ho na Bible for purgatorio. No? Wala po gano'n. Once na namatay ang tao, pagkatapos na ay judges o pag-ihuhukom na niya. No? Hebrews chapter 9:27. No? Kaya wala pong purgatorio. At wala din yung kaluluwa daw ay natutulog lang. Ano, yung po ay nagkatinungalingan din, nag-aawa na ikinakalat na umundo, ang kaluluwa daw ay natutulog lang. No, naghihintay ng patayin ng final judgment. No, yung po ay ng malaking kalokohan. Ay ng malaking patotoo, itong binata natin, Luke chapter 16, no, na ay namatay, at ngunit na kanilang namamata, nandunat nila sa kanilang destinasyon. Amen? Walang purgatorio, hindi natutulog ang kaluluwa ng tao. At ngunit nila, si Abraham, nandunat niya, inaaliw. Noon sa paraiso, kaya yung mayaman, ino-torment yung kanyang kaluluwa lahat. Yung hatit na yan po ay itayan na part niya ng impyerno. No? Kaya makikita natin yan po ang katotohanan, once na ang tao ay namatay na wala Kristo na buhay niya, na po ay makakaranas ng eternal death. Walang hanggang kamatayan na apoy ng impyerno. Amen? Pero kapag isang tao na ininanay niya ang itas, no? Inanggap niya ang Panginoon na buhay niya at born again at binago ang kanyang buhay at kanya kapag born again experience na naranasan mo na ikaw ay binago ng Panginoon. Kaya ang Corinthians chapter 5:17, ang naman
ipakita kay Kristo ay bago na nila nang wala na yung kanyang lumang pagkatao niya bago na. Amen? Kaya niya ngayon, na-born again niya, ginagod niya ng Panginoon, kaya kapag niya namatay, no? Namatay po niya, yung kanunuan niya ay may buhay na walang hanggan na namin. Amen? Amen. Amen po, mga kapatid, Amen. no? Kaya nga, maganda kung maabutan natin ang rapture of the church. Maganda ho yun, no? Na maabutan natin ang rapture, no? At pag ng rapture, yung tayo mismo, ang unang-unang pupuhayin, yung mga patay na mananampalataya, pangalawa tayo, no? Kapag patay ng rapture, na tayo mawawala, no? Yung katawan na to ay magiging glorified body. At meron na tayong buhay na wala hanggan na namin. Amen? And yan lang po ang ating pinag-aralan ngayon. At marami pa. Yan po, yes, yung pa tayo, no? Pag-aaralan po natin yan. At natutunod, ang pag-aaralan natin, na Wednesday, second coming. Second coming. Ngayon, ang pinag-aaralan natin ngayon, no, yung three kinds of death. No, yung tatlong natin ng kamatayan ng tao. No? Sa tao noon, kapag kinamatay, ano na maging estado ng kanyang kanunuwa. Na, makikita natin, no, na nawalang pupuntahan ng tao, no, heaven or hell, impyerno o langit. Na? Yan po ang ating pinag-aralan ngayon. Ngayon po, kung may tanong po kayo, hindi po, mga tayo mananangin. Medyo pitin, no? Medyo pitin tayo, no? Pero mahaba po yan, no? Ngayon po, ang libro, ito po yung libro na ginagamit ko, mga kapatid, makapag po yan, no? Ito po libro na to, ito po ay Foundation of Pentecostal Theology, no? Ito yung ating libro ng mga Pentecostal. At tayo, mga kapatid, tayo po ay mga Pentecostal. No? Kapag sinabi mong Pentecostal, inuha yan noon na Acts chapter 2, 17, ng ang mga anak ni Jesus, sila po ay napaptay ng Holy Spirit. No? Napaptay sila noong inuha yung Pentecostal. Kaya tayo po mga Pentecostal, naniniwala tayo no, na ang kapag ang Kristiyano na mapatay ng Holy Spirit, no, anong mangyayari sa kanya, no, na illegal evidence na po ay magtatanita ng speaking in tongues. Kaya tayo po ay inatawag na mga Pentecostal, may natawag na Evangelical, may natawag na Baptist, di ba? Pero ang mahalaga po noon, tayo ay iitanang, tayo ay katawan ni Kristo. Tayo po ay body of Christ. Diba? Na ang doktrina, ang po natin ito mga kapatid, ang pinaka-doktrina ng Christianity, death, burial, and resurrection. Ang po natin ito itong pinaka-doktrina ng Christianismo. Hindi po Trinity, no? Hindi po ano-ano doktrina, ang pinaka-doctrine ng Christianity, death, burial, and resurrection. Naniniwala tayo na Jesus ay namatay, inilibing na tatlong araw na ay muling nabuhay. No, yan po yung doktrina ng mga Kristiyano. Yung pinaniniwalaan natin. Kaya napakapanat natin mga kapatid, no, na milyon tao na tayo ang napili ng Diyos na inana natin ang ating Panginoon at tinanggap natin na nampalataya tayo, tinanggap natin iitas. Amen? Dahil may nangaral ng nanita ng Diyos, may nangaral ng Ebanghelyo, no? Kapag inabi mo Ebanghelyo, no? Kapag inabi mo evangelism, no? Na Greek word Evangelion, na English, good news, magandang balita. Kaya humahalaga na tayo ay nag-e-evangelize. Na? Kaya tayo nag-e-evangelize dahil ang nanatanan natin, good news, gospel of Christ. Amen? Kaya po mga kapatid, no? Kaya iitas,
Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na nalimutan. Ibinigay niya ang kanyang kahit ng kanyang anak na iigas. At naman panataya kay Jesus, hindi na makapahamak na apoy ng impyerno, magkus magkakaroon na niya ng buhay na wala hanggan na namin. Diba? Roman 3:23, lahat ng tao nakatala, kaya wala nakaabot na pamantayan ng Diyos. Roman 6:23, ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya mabuting balita ng Panginoon Diyos, yan, chapter 3, verse 15. Amen? Kaya nga may part ng 1:9, ang dami ng part ng 1:9, kung ipukumpita mo, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, ang Diyos tapat man na makapatawat na lahat ng ating mga kasalanan at kalikuan. Revelation 3:20, ang Panginoon ay umaatok sa pintuan ng ating puso. Kung puput na natin ang ating buhay na kanya, papatuloy natin niya, ay mananahan, ay maghahari, mapakailaman sa buhay natin. Amen. Ano niyo po, ang Panginoon Diyos, napaka-gentle man, o napaka-gentle, umakatok muna niya. Hindi siya patapata pumapasok na buhay ng tao. Lahat na atin, no? Kung papapatuloy natin siya o hindi. Hindi kagaya ni Satanas ng 10:10, no? Letter A, no? Ang Satanas ay bumaba nito sa lupa, pumatay, magnaaw, at magwala. Ano pumatay? Pinapatay niya ang tao na pamamagitan ng sakit karamdaman. No? Ayan nga minamamatay dahil sa mga sakit karamdaman, mga nanon. Ano pa ninanaaw niya? Ninanaaw niya ang kaligayahan, kapayapaan ng tao. Kaya kung bakit may mga nakakaamatay, kung bakit may natitira ng ulo, na yan ang gawain ni Satanas. Lahat ng pumapasok na buhay ng tao. Na? Pangalawa, magnaaw. Na? Pumatay, magnaaw. Ninanaaw niya ang pagpapana ng tao. Diba? Ayat namin ng Panginoon doon, ng 10:10, letter B, ako naman napunta dito sa lupa para magbigay ng buhay at naganaan ng buhay. Kaya Satanas, yung gawain niya, ninanaaw niya ang pagpapana ng tao. Ninanaaw niya ang kaligayahan ng tao. Ninanaaw niya ang mahal natin na buhay. Diba? Pangatlo, magwanak. Diba? Ano po yung magwanak? Minawatak niya ang pamilya kung bakit may mga pamilya watak nakakaroon ng broken family. Na, nakitimula yan na magkatawa away. Hanggat na mga anak nag-rebelde. Yung anak na babae na puntis. Yan ang gawain ni Satanas. At napo natin yan. Kapag watak ang family, watak din ang lipunan. Nagre-reflect po yan. Na, yan ang gawain ni Satanas. Kaya Jesus, umapasok na lupa, magpapagyan ng buhay at naganaan ng buhay. Kaya kapatid, ang Panginoon, kung meron man mga first-timer, no, kung sino man nakakapanood nito, itong video na to, no, kapatid, mahal ka ng ating Panginoon, Heso Kristo. Na po ay naghihintay, na po ay nandiyan ng lumapit sa niya, manampalataya ka kay Jesus, no? At tanggapin mo, hindi po rin yun ang tatanggapin mo, kundi ang ating Panginoon, hindi po rin yun, kundi relasyon na ating Panginoon, no? Na pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoon, no? Kaya po nirinig ayat namin ng Bible ng 40:6, no, yan naman naan katotohanan at ang buhay. Wala makakapuntat na Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon, Heso Kristo. Kaya kapatid, kung man ay nakapakinig na mensahe na to, kapatid, inaanyayahan kita, no, inaanyayahan kita, no, itikit mo yung mata mo at lumunod ka sa pananangin na may pananampalataya. Nabihin mo, kapatid, Panginoon Jesus, ako po ay lumalapit, ako'y nananampalataya, na ikaw ay namatay, inilibing, at sa tatlong araw, ikaw ay muli nabuhay. Panginoon Jesus, humihingi po ako ng kapatawaran na lahat ng nagawa ang kasalanan at mga namana ang kasalanan na aking mga ninuno at mga nagawa ang kasalanan, Panginoon, patawarin niyo po ako
Ingatan niyo po ako ng banal na dugo ng aming Panginoon Diyos. Nilisin niyo po ako, Panginoon, inaanyayahan kita, inatanggap kita, bilang Diyos, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa. Panginoon Diyos, usputin niyo po ako ng banal na Espiritu Santo. Panginoon, tulungan niyo po mabuhay na itinalaman ng iyong kalooban mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na naman nananangin, Panginoon. Nanaman po, Panginoon. Lord, ang inamang na tao na to, Panginoon, na tumagyap na niyo. Lord, inagyap kami ng Diyos, Panginoon, ng kanyang buhay niya. Nananangin ko po, Panginoon, ang kanyang pangalan ay itinunat mo na aklat ng buhay. Minura mo ang pangalan niya ng impyerno at ang pangalan niya itinunat mo na aklat ng buhay. At na ngayon, Panginoon, ay may buhay na walang hanggan sa piling mo. Kaya doon, apanay mo na, Panginoon, apanay mo ang kanyang buhay, no, patunayan mo na kanya, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay, ikaw ang Diyos ang naglulupay na lahat ng pangailangan ng mga anak mo, God. Lord, patunayan mo na kanya na ikaw ay tunay na Diyos, no, na tumutukod sa panalangin ng mga anak mo. At nanaman ko, Panginoon, at nanahin ko rin po na aking mga kapatid na umatin ng Yemena na isang katolik ni Panginoon, nanapot sa buhay nila, Panginoon, bigyan mo nila ng kaalaman, ng karunungan, Panginoon, at Lord, lahat ng natutunan nila ay maipahagin po nila sa kanilang mga kaibigan, kamag-anak, pamilya, Panginoon. Lord, nanahin ko rin po sa kanila, kapanahin mo nila, Panginoon, na inunan nilang hinanap ang iyong kaharian mo at ang iyong katwiran mo, lahat ng bagay ay itaratnak mo na bawat itat na amin. At tanam po, Panginoon, pandutan mo ng banal ng ulit, ng lahat ng narinig namin, itanimot na puso't isipan namin, at ito'y maipamuhay namin. At tanam po, Panginoon, at natunod na Wednesday, Panginoon, no, meron ang panibagong revelation na ipapayap mo, Panginoon, naming anak islaan. At tanam po, Panginoon, no, patuloy mong inyamot nila ng kapayapaan at kaganapan sa kanilang paglilingkod sa iyong Panginoon. Kaya Lord, maakuta mo kami na yung pangalawa papakmanik na kami ay tapat na nagmamahal, tapat na naglilingkod sa iyo. Kaya lahat ng papuri, lahat ng karangalan, lahat ng kanuwalati at pangyarihan ay maingat namin na ipinapmanik sa iyo. Na tanging pangalan ng aming Panginoon Diyos, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. 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 May tanong po maayo, ngayon makaw tayo ng kwento na yan yan. May tanong po maayo, mga kapatid. Natin pinagkaranan. May naiintindihan po, o may tanong po ayo, hindi po. Nakikitin po natin. At naman po ito na seminar, no, may tanong. Magtatanong kung meron po ang tatanungan. Sa akin maliwanag siya. Ito, may tanong kayo, nalilito, maanalito kayo. May inaitong po din. Ito aman, yanong nga may tanong. Hello mga kapatid, maaari po kayo magtanong, huwag po kayo mahiya. May naguluhan po ba kayo? Halimbawa, yung Abraham Bosom or yung Hades, naintindihan niyo, naunawaan po ba natin? Or ano po yung parang nakagulo po sa inyo? Opo. Hello mga kapatid. Opo. Magsalita po kayo. Sa akin po maliwanag po kaya wala po akong tanong. Si Elizabeth po ito. Okay. Salamat Salamat kapatid. Hindi pa po. Hindi po, may ano po kayo. Okay. Ayan. Malinaw po ba, mga kapatid? Yes po. Malinaw po. Opo. Maniwanag pa sa tikat ng araw. Maliwanag po. Amen. Naunawaan po. Ako. Okay, isa ama.
Sister Ida. Yun po, yan. Yun po Hindi po kayong si Eva at Adan. Sa lumang tipan po yun, ano? Opo. So, kaya, dito sa bagong tipan ho, yun na yung born again kasi nabaptize na tayo. Opo. Ganun po ba yun? Opo, ano po yung tanong nyo? Ano po tanong nyo po? Di po ba suggest sa Old Testament? Opo. Kapanahon na noon, wala pa si Jesus Christ. Opo. Wala pa. Hindi pa niya na-increase, no? Opo, hindi pa. So, ibig sabihin, wala pang born again noon. Kaya, wala pa. Opo, wala pa. Wala pa po noon. Kaya yung sa Old Testament, yung sa mga kapanahunan pa sinuno natin. Opo. Tama po ba? Opo, tama po. So, yung sa New Testament, doon na ho nag-start yung kasi nung kapatid na natin sa Old Testament, hindi pa natin nababasa ang mga Bible ng panahon noon. Opo. So, kanunuan natin. Kasi po, kaya po, dito sa sinasabing yung born again na, dito na po nag-start sa New Testament. Amen. Opo. Yun lang po ang nililinaw. Opo. Medyo nauuwaw. Yung namin niyo, paano naligtas yung mga Old Testament people, yung na Abraham po, no? Paano naligtas? Naligtas nila, alam po natin, no, sa Old Testament, kaya sila naligtas, dahil nanampalataya sila na Mesaya. No, wala pa na lumatipan, wala pa na lumatipan, pero nanampalataya sila lungkot na Mesaya na darating. Kaya nag-inay namatay, diretso sila na Abraham po yung na paratay. Noong muna sila temporary hanggang hindi na mamatay si Inas. Ngayon, nang mamatay ang Panginoon Jesus, ang ginawa ni Inas na ito, muna natin Bible, yung Ephesians chapter 4, verse 8. Ephesians chapter 4, verse 8, ito makapatunayan natin, no? Ephesians chapter 4, verse 8. Ito. Ano natin? Sige, sahin ko. Ephesians chapter 4, verse 8. Ito. Para mag-imaniwan. 3? Chapter 4, verse 8. Verse 10. Verse 10. Okay, sige po. 8 po, 8. Verse 8. Opo. Verse 8. 8 po. Okay. 4, 8, no? Opo. Hindi po. Kain ko na po. Opo. Sige. Efeso chapter 4, verse 8. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bigat at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Amen. Ang sabi, maniwala po sa tikat ng araw, nang umakyat niya sa kalangitan, nagdanat niya ng maraming biyag. Anong biyag na yun? Ninundanatan niya. Lahat ng nasa Abraham Muslim, yun ang tanatanan niya. At ninanay niya sa kanyang kaharian. Nililik niya ng kanyang dugo, yung mga kanunuwa doon na Abraham po yun na yung at naman yung kriminal na pinangakuan niya, no? Namin niya, ngayon din, at naman ita, at naman yung kriminal yun, at naman na lahat ng kanunuwa doon na Abraham po yun at ninanat na kaharian. Amen? Maniwanag to, mga kapatid. Nanto, nang umakyat niya na anangitan, naglanat niya ng maraming bihag. No? Yan po yun. Ayan yung mga kanunuwa doon na lumantipan, no? Ulitin ko po, kaya kinanaligtas na naniwala sila na darating na Mesaya. Diba? Opo. Opo, hindi pa nila inanahan pangalan ni Tinan. Pero naniwala sila na may darating na Mesaya. Kaya nang mamatay sila, na po ay naligtas. Noong una ay nandun sila na Abraham Muslim.
ng paradise. Kaya nakikita ay namatay, no? Nakikita ay namatay, pumunta niya na inanim ng lupa. Ang sabi doon, na Matthew chapter 12, verse 40. Punta natin, Matthew chapter 12, verse 40. Opo, Matthew chapter 12, verse 40. Para makatunayan lang natin, no? Natnaman yung yung yol. Natnaman yung hotness at yung paradise. Nakita mo na, sis? Basahin ko. Sige, sis. Matthew chapter 12, verse 14. 40 po. Oh, my 40. 40. Opo. 40. 40. Okay. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi rin nasa libingan. Inanim ng lupa, no? Not the earth, not the centro, not the center, no? Nandoon ang impyerno, no? Nandoon yung Hades at nandoon yung paradise kung Abraham po yung pinatan natin na Luke chapter 16, yung po yun. Ito po yung Matthew chapter 12, verse 14. Kaya maniwala pa sa ikat ng araw, no? Ang Hades at ang paradise kung Abraham po yung nandoon sa kitna ng earth, nasa center ng earth, nandoon. Kaya bumaba doon, nang bumaba niya, inuwa ni Jesus yung kamatayan na inagaw yung sa tao, na unang tao kay Adnan. Kaya yung na yun, ang inawa niya, lahat ng mga kanunuwa doon sa Abraham po yung hinugatin niya muna ng kanyang panananuko para matala niya maapat yung nakahalian ng Diyos. Kaya yung Abraham po, yung nagnati ng Luke chapter 15, empty. Wala nang naman yun. No? Wala nang mga kanunuwa noon. Ang nananakini ng mga kanunuwa nandoon sa Hades, hanggang ngayon nandoon sa ina. No? Naghihintay sila ng final judgment, ng white throne judgment. No? Hihintay nila yun. At na-influence ng white throne judgment na yun, no? Sila po itatako na pinas na nakatang apoy na impyerno. Maniwala po ba? Tama po ba? Tama po ba yun? Kasi minsan po, nakapakinig ako. Opo. Hindi pa kasi dumarating ang paghukom at pagsasabay-sabayin din daw nga. Tama pa po yun. Tama po. Pagkaalanan natin na humihingi. Na bro, yung mga nakapatay na natutulog, na pag dumating ang paghuhusga ng Panginoon, doon yata gigisingin at doon maghuhukom kung mapupunta sa impyerno or sa langit. Tama po ba? Opo, tama po yan. No, pagkaalanan natin yan, nataanan natin yan at mga tutunit na ating criminal. No? Kaya dito muna tayo. No? Nadinig ko lang po yung past 2 weeks. Sabi ko, hindi pa pala ngayon. Akala ko po kasi mga namatay na nung una, mga namatay na, halimbawa, yung lola ko, namatay na, ibig sabihin, akala ko po, nasa langit na. So, ibig sabihin, ang sabi nitong huli na napakinggan ko, ang lahat ng namatay, nandyan pa raw, nandyan lang daw namatay. Pero, pag dumating na nga yung paghukom, lahat pala yung namatay noon, at saka yung mga buhay ngayon, pagsasama-samahin. Parang ganun. Tama po ba yung narinig ko? Medyo magulo po yung paliwanag niya, no? Yan po yan. Nabi ng Bible na Hebrews chapter 9, 27, ang sabi doon, minsan lang mamatay ang tao, pagkatao ay judgment o paghukom na. Sabihin, kapag ang tao na matnama, na niya ininana ni Itas no, sa buhay niya at sinamatay, yung kanunuwa niya na nalilat na Hades, sa impyerno. Kung saan nandun yung mayaman, no, makakatamat na doon.
Pero ang halimbawa, lola ninyo, lolo ninyo ay nakakinana na Panginoon bago namatay, yung kaluluwa nila, nanunakot na langit. Hindi na pupunta na Abraham po yung hindi na wala na po noon, wala na naman yun. At iiiyak ay namatay na at yan nabuhay na. Noon niya, ay noon yan, yun ang maglilinis na atin. Kaya tayo po, kapag tinagap natin kita, di ba? Nagpapalinis tayo ng tukunetus. Kaya kapag namatay ka, diretso ka na langit. Maniwala po mga kapatid. Opo. Yung po yun, no? Maniwala po, ate? Okay po, opo, maliwanag. Opo. Ngayon, pagkaalanan pa natin yung, marami pa tayong pagkaalanan, no? Pag-inig pa po. Meron pa po? Ama? Ano yung nilang? Hello mga kapatid, baka meron po kayong tanong. Ayon po sa Ano, ating... mahiya, no? So, kayong mahiya. Opo, ayon sa ating napag-aralan. At Oo, kaya mas marami pa, no? Marami pa po kayong mas malalaman sa mga susunod na Opo. mga araw. Kaya itong one na po, Yeminar na po, Stay years lang po tayo. niya. Maganda po talagang marinig natin yung first and second, first week, third week, mga sunod-sunod na ano. Maganda po talaga. Hindi Yan po yung niyo natin, pagsisisihan. Oo. Natin, yan ang amin. Yan ang topic natin, isunod. Apo. Kaya mag-take note din po kayo, no? Maglista rin po kayo ng mga verse na ginagamit po natin dito. Una, pwede nyo pong i-review. Okay? Tapos, hindi lang din po yun. Maaari nyo rin pong ibahagi sa iba. Maaari kayo din po yung ginagawa ni brother dyan, kayo din po yung magsabi naman po sa pamilya nyo, sa anak nyo, sa kapatid nyo, kung sino man, kung saan man kayo gamitin ng ating Panginoon. Malaking tulong po na alam po natin. Talagang kaya kailangan magsulat po kayo para pag may nagtanong din po sa inyo, alam nyo po, ito yan, ganito yan, ganito yan. Kaya maganda rin po yung nakalista rin po yun. Okay? So, yun lang po. So, Maganda yung sa Luke, 32 verse, Luke 16. Anong Luke 16, kapatid. Binasa mo yun, Sis Eva? Hindi. Mahaba kasi yun eh. Yung kay Lazaro yun, yung life ni... 19 to 31. Oo. Verse 19 to Sa verse 31. 16. Luke chapter 16, 19 and 31. verse 19, Verse 19 to 31. 31. Amen. Okay. Yung Abraham Thank you po. bosom. So, ano na po yun? Kumbaga sa salitang Japanese, karap po. So, sa salitang Tagalog, ay wala nang laman. In English, empty. Wala na pong kaluluwa doon. At wala na po. Ngayon, lalo ngayon sa panahon natin, kapag tayo ay namatay, diretso na po tayo sa langit kung langit ka. Ngayon, kapag tayo ay hindi tumanggap sa ating Panginoon o nadatnan tayo ng kamatayan na namumuhay sa immoralidad, namumuhay sa sa sin. So diretso po tayo doon po sa Hades. So yung Hades, hanggang sa panahon natin meron pong Hades. Kung natatandaan po natin sa Matthew 26 na ito ay parang mataas na bangin, no? Kung ating babasahin, kaya maganda, tama po 'yan. Basahin niyo po, i-review niyo po. Para po tayong nasa loob nun. Kapag binasa nyo po, may imagine nyo po yung pinag-usapan natin ngayon. Na yung Abraham bosom, kung inyo matatandaan, sabing ganun nung mayaman na, Amang Abraham, pakiutusan nyo po si Lazaro, na ganito, ganyan, sabi, di ba? So, at that time, that is, wala pa po, hindi pa po pumupunta ang ating Panginoon Jesus. Kaya, so, nung time na yon, ibig sabihin, nakikita nila yung paradise. So,
Kasi natatanaw sumigaw daw sumigaw. Ibig sabihin, parang lawakan po natin, no? Kung nasisigawan niya si Amang Abraham, ibig sabihin, nagkakakitaan sila doon. Parang kita nila yung nangyayari doon sa taas, no? Kaya, basahin niyo po ang Lucas 16, 19 hanggang 31. Basahin niyo po, napakaganda po. So, yan po. Ano po yan? May kinalaman po yan sa ating pinag-aralan. Okay? So, kung may tanong po kayo, pasuyo po mga kapatid. Sige po. Huwag po kayong mahiya. Maliwanag na po. Kung maliwanag po at wala na po kayong tanong, kung ibig sabihin na liwanagan. Hindi po. Gumamit po kayo ng mic, mga kapatid, no? Para may tanong kayo o wala. Okay. Okay na po. Malinaw naman. Malinaw naman. Okay po. Salamat. So, Sister Mel, dadako na po tayo. Maraming salamat mga kapatid. Sa susunod na Miyerkules pong muli. Ano po yung pag-uusapan natin sa susunod, Brother Jan? About second coming of Christ. Ayan, second coming of Christ, Jesus Christ. Okay po. Ay mawawala doon mga kapatid na. Naku, napakahalaga po nito. Nakikintan po natin, no? Opo. Kasi niyo po mga kapatid, no? Marami po ating natutulong ngayon, no? Patungkol sa mga rapture, second coming. Pero ang tinuturo po, minsan, general na, no? General na lang, no? Hindi tinuturo talaga ng specific, no? Dapat talaga, kaya po general na i-series, no? Hinihimay-himay po natin para maunawa natin, maintindihan po natin. At yung mga nakapakinggan natin, napapanood lang natin, no? Nakikreate lang yan ng takot, no? Sa atin. No? Kapag wala ang idea, no? Hindi mo alam yung doctrine ng eschatology. At nakarinig ka, nakapanood ka ng mga nakatakot, ng mga nakatakot na mangyayari. Ang mangyayari na yun, takot na, matatakot ka na. Pero kapag natapos mo ang seminar na to, hindi ka matatakot. May kapayapaan ka, may kaganaan ka, at meron ang excitement. May excitement ka sa puso mo. Diba? Kaya humahanap ng doktrina na to, ng eschatology. No? Kaya inihimay-himay po natin yan. Yun lang po. Magtatanong lang po ako, Okay po. Itatanong ko lang sa mga group namin kung Sis Heidi, okay lang po ba sa'yo? Na ano po yun? Ay, napag-aral natin ngayon. Okay po, opo. Malino po. Thank you. Kasi hindi lang po dito sa mga Bible verse po kasi masyado pong mabilis. Mabilis nga. Ako rin hindi sabi ko, isusulat ko na lang kasi uli sa I-send ko sa inyo na lang yung Bible verse. Sana, i-send ko sa group. Opo, yan po. Sis Oliva, pakisend lahat kasi parang nalilito ako kanina. Alam mo, hinahatak ako ni kanina. Pero hindi ko masasend ngayon lahat ayusin ko lang, no? Ayusin ko lang. Kasi, bro, Opo. Isang linggo dadaan, isusulat ko lahat sa notebook ko para mapag-aralan ko. Opo. Ikaw, Sis Beth, okay lang sa'yo? Mamaya po, iyan ko po yung mga verse mamaya. Na-video natin, inanagay ko po yung outline. Opo. Thank you, Brad. Yan ang pinaka-best. Mga kapatid. Yung number one ang kamatayan, second, at saka third. Ayos nyo po. Opo. Namin, bulay-bulayan namin pag-aralan mo. Opo. Nalaman po. Okay lang sa'yo, Sis Aw? Spiritual, physical, eternal. Mamaya, iyan ako mamaya. Ano po? Okay lang sa'yo? Na ano po? Yung narinig natin. Yes po, opo. Thank Pero you. yung Bible verses din nga po, opo. Gusto ko rin po makuha lahat. Kasi, Opo.
Sis, oo nga. Salamat mga kapatid. Meron ako. Pero aayusin ko pag kaya ko ngayong isip ko mamaya. Narinig ko po. Apo. Thank you Send po. ako po ni brother Jan, kaya okay lang. Send po niya. Okay po, thank you po niya. Okay. Thank you, Brother Jan. Sige, hindi ko na gagawin. Pauna na po. Nakadalo sa amin, yung hindi nakadalo ngayong gabi. Para makopya din namin. Sister Mel, may sasabihin po ako. Mga kapatid, kaya po tayo naka-live po tayo ngayon. Ito yung live po natin na to, ilalagay po natin lahat ng mga verse na mga kailangan natin, yung backup verse, yung mga yung outline, yung lahat po ng ano natin, kaninang pinag-usapan. Tapos, habang nakuha nyo na po yung verse, and then, pwede nyo pong i-review, ipapasa ko po sa group natin, itong video natin, itong live. Okay po. Marireview nyo po yung mga sinabi ni Brother Jan dito po sa live. Naka-live po tayo ngayon sa cellphone. Isesend ko sa grupo natin. Opo. Thank you, sis. Maraming salamat Kanina, po sa pag-welcome. Ang antukan. Kaya okay lang po yun, Sis Mel. Meron po tayong kopya. May kopya po tayo. Opo. Kaya, yung paawit po, at saka habang nag-umpisa si Brother Jan, kaya part 1, part 2 po ito, kasi yung una, naputol. Tapos, idiniretso ko kagad. Pero, nakuha po natin lahat ng sinabi ni Brother Jan. Kaya, okay po. So, andito po yung magmula po nung paawit, opening prayer, hanggang sa closing prayer, naka-video po. Pati po yung exhort ni Brother Jan, nandito po. Ipapasa ko po sa inyo. Opo. I-review nyo na lang po mga kapatid, ha? So, bawat po session natin, i-video ko po para po i-send ko uli sa grupo natin, sa Brother and Sister and Tatibaya Himiwa. Yurushku, pasuyo na lang po. Kayo na lang po ang medyo maingay po yung paligid ko sa mga record siguro, ipagpaumanin nyo po, ha? Maraming salamat po and God bless. So, dadako na po tayo. Brother Jan, ano pong gusto niyo sabihin? Bago po tayo dumako sa closing prayer. Maraming salamat po mga kapatid, no, sa iyong time, no, yung panahon, sa pakikinig, nagsalitanan Diyos. Kung umiling pa po kayo, na matapos o matuto na makinig ng salita ng Diyos, umiling po ako na ituro na atin, no? Lahat po tayo ay matuto, no? At ng araw ay magagamit po natin, no? Amen. Magagamit po natin po. Na ating mga kaibigan, kamag-anak, no? Ituturo po natin yun. Kaya po natin ng Bible na Matthew 24, verse 13 hanggang 14, ano namin noon, ang nananatiling tapat hanggang wakas, yun lamang ang maliligtas. At na ina 14, ang namin noon, ipangalan ninyo ang paghahari ng Diyos. Kaya yung ginagawa natin, itong pagkaaral na to, ito po yung tinatawag na Gospel of the Kingdom. Itong seminar na to, no, ito yung pagkaaral ng Gospel of the Kingdom. Makaiba ang Gospel of Christ na Gospel of the Kingdom. Yung Gospel of Christ, no, ito po yung pinapahayag natin, no, ang Panginoon, yung kanyang napit ng faith, yung pagmamahal ni Jesus, yung kaligtasan ni Jesus sa tao, yan yung ipinapahayag natin. Ang Gospel of the Kingdom, iba. Ang ipinapahayag natin, yung paghahari ni Jesus, yung panganawang pagpapanik ng ating Panginoon, Heso Kristo. At namin ni Jesus na Matthew 24, verse 14, no, ang sabi niya, ipangalan ninyo ang paghahari ng Diyos hanggang sa katapusan ng mundo. Ito na po yung mga kapatid na pupulpil na, no? Ito na po yung ay itinapahayag natin. Hindi lang po ako nagpapahayag ng Gospel sa Kingdom, kundi lahat ng mga mananampalataya na umundo. Ipinapangalan na nila yung panganawang pagpapanik ng ating Panginoon.
Napakaganda po, bro. Marami pong salamat. Amen. Nagkaalaman po talaga. Amen. Ugat glory. Magko-close na po tayo. May pasok po bukas. Opo. Sige po. No, prayer na po tayo. Thank you po na marami. Ama, mag-prayer. Sino po mag-closing prayer? Si Sister Alice po, pagkatapos po ng closing prayer, mag-aano po ako ng pasasalamat, thanksgiving po after ng closing prayer po. Okay. Kaya yung mga itong mauna na, yung patno, okay po, mauna na po ano. May oras pa naman po. Opo. Kita ama, pakiano na, mag-prayer. Sister Alice. Sister Alice po ang ating si Sister Alice po ang ating closing prayer. Opo, andito po. Present. Hi, sis. Okay. Ipikit natin ang ating, okay na po, sarado na ating mga mata at patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon. Father in heaven, maraming pong salamat aming Ama kung paano po kayo na musap sa amin sa pamagitan po ni Brother John, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe, Father God, Lord. Patuloy po ninyo, Panginoon, sabihin sa amin, ang nais po ninyo ipaalam sa amin, Father God, so that, Panginoon, na manatili po kami sa inyong presensya. Ang relasyon po namin sa inyo ay manatili, Father God, Lord. Salamat po sa bawat isa sa mga kapatid ko, Panginoon, na talaga pong dito, Panginoon, up to the last, Panginoon, ng seminar o ng inyong mensahe, Lord, at sa bawat isa sa amin, ay talaga pong nakinig at talagang pinilit po namin talaga, Panginoon, na maintindihan at yung hindi man nakakaintindi. Father God, thank God, Panginoon, Lord God, dahil available po ang mga sinasabi natin high-tech, Panginoon, na mauulit po namin ito, Panginoon, sa pamagitan po ng panood po ng live, Panginoon. Lord, salamat po sa mga bawat kapatid, Panginoon, na talaga pong kumilos, Panginoon, Lord God, para matuloy po, Panginoon, Lord God, ang seminar ito. Father in heaven, salamat po sa inyong bugtong na anak na si Jesu Cristo, Panginoon, Lord God, patuloy po namin tinataas, Panginoon, ang aming hari ng mga hari. Amen. Hallelujah. Ang aming Lord, Father God, who is the author of our salvation, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy po, buksan ninyo ang aming mga mata, Panginoon, ang aming mga isip, ang aming mga puso, Panginoon, Lord God, na talagang isik po namin ang inyong presensya, Panginoon, Lord God, na magkaroon po kami ng mas malalim na pananampalataya, na ma-enjoy po namin ang inyong presensya, Panginoon, so that lalo po kami ma-excite sa aming mga private prayer, Panginoon, o rather sa mga fellowship prayer, Panginoon. Lord, patuloy po ninyong pambibigyan ng kapayapaan, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isip, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga pamilya.